Gabi na nang dumating si Sheldon sa mansyon. Si Erlinda ay nasa silid na ito. Ganon din si Nika. Pumanhik sa itaas ang binata at takmang papasok na sa silid ng magbagong isip. Lumakad patungo sa silid ni Nika at walang sabi-sabing binuksan ito. Si Nika na nagbabasa ng magazine ay nagulat sa biglang pagpasok ni Sheldon. Sheldon, mabilis niyang hinablot ang kumot at tinaas hanggang baba upang takpan ang manipis na pantulog. Kasama yun sa pinamili nila ni Erlinda at pinili ng matandang babayang manipis na pantulog at matipis na sintas sa balikat. So now you're really marrying me. Isinara ng paa nito ang pinto at sumandal dito. Sinisikap ibalik sa isip ang sadya sa dalaga at hindi sa mukha at katawan niya. Wala naman akong alinlangan na hindi ako mapapakasal sa iyo. Sinabayan ng dalaga yun ang kibit ng mga balikat. Hindi halos mapaniwalaan ni Sheldon ang sarili na hindi pa ito nagagalit sa kanya. Bilib ako sa kumpiyansa mo. Tuya nito. My father taught me that. May kumpiyansa din siya sa iyo na gagawin mo ang ipinangako mo sa kanya. Hindi sumagot ang binata roon. Anong binabasa mo? Sinulya pa ng dalagang magazine na tinilapag sa side table. An article about kissing. What? Since na isang linggo na lang at magpapakasal na tayo, wala nang tsansa na may makakapagturo sa akin. I might as well self-study. Hindi malaman ni Sheldon kung matatawa o magagalit. Itapon mo mulang silbing magazine na yan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Umasam, meaning ikaw na lang ang magtuturo and that you'd like to kiss me again? Hindi sumagot si Sheldon. Dapat ay lumabas na ito. Pero ayawan kung bakit nanatili pa rin nakatayo at nakatitig sa dalaga. She was annoyingly beautiful. Nag-aatubili ka. Would it help if I took the initiative? Aniya at sinabayan ang bangon upang tumayo. Stay where you are. Utos nito na lumakad. Patungo sa kama. Sandaling inisip kung tama ang gagawin niya o hindi. But hell with fine thoughts. She would be his wife in a few days' time. Naupo ito sa gilid at inabot si Nika, and she was more than willing to obey. His face is right away, their lips touching but not kissing. His eyes skimmed her face. Pagkatapos ay maigpit siya nitong niyakap na halos ikapugto ng hininga ng dalaga. And he was kissingly, firstly, hungrily, as if he was starving and out of control. Gusto nang matakot ni Nika. Hindi niya naiintindihan ang ginagawa ni Sheldon. Pilit niyang pinakawalan ang mukha niya. You're holding me so tight. Hinahabol niya ang panghinga. I might die of suffocation and bruised ribs instead of ecstasy. Napanghingi ang binata. Your humus is unbelievable. Nabasa mo ba yan dyan sa magazine? Text ecstasy sting? Oh yes, sabi dito. When a man kisses a woman, she will be aroused and ecstatic. But you're taking my breath literally. Inihabol niya ang huling salita. Pumarmal ang binata. Do you really want to feel ecstatic, Nika? Eh di kasi naman. Sige, umpisahan natin ulit. You can kiss me properly. And I thought I just did. Amused nitong sagot. You didn't kiss me. You ravished me, Sheldon Herrera. That is part of it, sweetheart. Sinisikap ng binatang huwag mangiti. Paano ba nito paliliwanag that he was kissing her with more passion that she hoped for, more than she was capable of handling dahil nga walang karanasan ng dalaga. And he bedded a few inexperienced woman, pero hindi kasing inosente ni Nika. Hahalikan mo ba ako o hindi na? Ulit ng dalaga nang makitang nakatitig lang sa kanya ito. Hindi pa rin kumikubo si Sheldon pero muling kinabig ang dalaga. Sa pagkakataong iyon sa banayad na paraan, then he was kissing her softly and tenderly. Napapikit si Nika. Tumaas ang mga kamay sa leeg ng binata and pressed herself closer. He was tasting her lips from one corner to another, and when she sighed her pleasure, sinamantala ng binata iyon and dissolved his tongue deeply. She gasped. Hindi niya inaasahan iyon. Was this part of kissing too? Siguro dahil sa pakiramdam na tila siya mauupos na kandila, ay parang may init na gumuhit sa ibaba ng tiyan niya. On instinct, her tongue played with his. Sheldon modened his throat and kissed even erotically. At bago pa namalaya ng dalaga, ay iniga na siya nito pabalik sa kama. And she was gasping and breathing under him. She wanted to touch him, to tell him that she really felt not just ecstatic, but feverish too. Pero hindi niya magalaw. He was not giving her a chance to breathe. Magsalita pa kaya? He was on top of her and pressing his tights in between her tights. Ang pagitan nilang dalawa ay ang pantalon ni Sheldon at ang manipis niyang nightgown. And again that shocking hardness, and she could feel it throbbing between her legs. Sa pagkakataon ay hindi siya natakot. She was so hot that fearing him now is the last thing on earth na maaari niyang isipin. Again on instinct, itinaas niya ang sarili para sa lubong ito that his groin was solid. Kinabahan ang dalaga at mabilis na kumawala. Am I
Causing you pain? May masakit ba sa'yo? Sandali munang natigilan si Sheldon sa tanong na yun. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa at ibinagsak ang sarili sa tabi niya, pulling her on top of him. Itinuko din Nika ang dalawang kamay sa dibdib ng binata and watch him laugh sa pagtataka niya. And she was sure she'd cause him pain moments ago. Nakatawa pa rin si Sheldon nang makuhang magsalita. Yes, sweetheart, you made me ache right there in between my thighs and I hope you can feel its drop. Bahagya lang ang panlalaki ng mga mata ng dalaga. Pagkatapos ay ngumiti ng buong tamis. Hindi ko alam kung yun din ang nararamdaman ko. But I sure feel something sad and burning just below my stomach. Does it always so? Always so? Nakangiti pa rin sagot ni Sheldon. His eyes sparkling. Hindi nito akalaing ang kawalang alam ni Nika would make him laugh and warm and tender. At bago ang damdaming iyon. Minsan naman sa panahon ng kasintahan nito si Lucinda at kahit sa panahon ng pagtatalik ay hindi nito nadarama ang ganun. And not even with all the woman he went to bed. Saan mo natutuwa ang ginawa mong paghalik sa akin kanina? Sa magazine ba? Ginaman ng thumb finger nito ang lower lip ng dalaga. She wrinkled her nose. Hindi po. I followed my instinct at ginaya ko lang ginagawa mo. Pagkatapos ay muling ngumiti. Did you like it? Very much. He couldn't help smiling. Me too. Dinala ng binata si Nika pabalik sa kama and stared right into her eyes. You are refreshing, Nika. At marami akong gustong gawin. I want to do more than just kissing. Ngayon, now and always. Pagkatapos ay umiling ito. And since I am marrying you, gagawin ko ng tama. I'll do it on our wedding night. Even if it will cause me pain for several nights. Like making love? Tanong niya sa mahinang tingin. Yes, gusto ko rin iyon. Sang-ayon ng dalaga with wistfulness on her eyes. Alam mo may kaibigan ako sa Santo Cristo. Si Monica. Malimit naming pagkwentuhan ng tungkol sa lovemaking. Kaya lang tulad ko, wala rin siyang ideya. May boyfriend na siya na hindi alam ng mama niya at nang tanungin ko kung nahalikan na siya, well, she said yes. And when I asked her how it feels like, wala siyang masabi. Something like just touching of the lips and nothing more. Perhaps her boyfriend doesn't kiss like you. Nagkibit ang mga balikat si Sheldon. Hindi gustong palawakin iyon. Marami ka bang kaibigang babae at pare-pareho ang pinag-uusapan ninyo? Pinaglalaro nito ng daliri sa mukha ng dalaga as if memorizing each and every contour of her face. Sinisika palisin sa isip ang pagnanais na angking nito. Nagkaroon ng lambong ang mukha ni Nika sa tanong, sana nga ay marami akong kaibigan. Girls do not like me. Kahit ang ibang classmates ko sa kolehiyo ay sa kabisera. Nagsalubong ang makilay ni Sheldon. Ano ang dahilan? Sabi ni Nikki, dahil maganda daw ako. At natatakot ang mga girls that I may stole their boyfriends away, which is very stupid because I do not have eyes for them. Ipinagkasundo na ko ng itay sa'yo and I have been telling them na boyfriend kita at pinagtatawa na nila ako. May bahagi sa dibdib ng binata na gustong magalit sa mga babaeng sinasabi ni Nika. And sympathy dahil sa kabataang tulad niya ay dapat na nakikihalbilo among the first. And warm for the first time dahil totoong sineryoso ng dalaga ang pakikipagkasundo ni Alfonso na bagaman walang katiyakan roon. Pero minsan may isang pangyayaring talagang sumama ang loob ko at kung hindi ko napigilan ang sarili ko ay umiyak ako sa gitna ng klase. Yung may-ari ng pinakamalaking tindahan sa Santo Cristo, si Mrs. Laureano, ay nag-celebrate ng birthday party ng anak niya who was my classmate since first year. Inimbita niyang lahat ang mga kakilala namin at mga kasinggulang na anak niya pero hindi ako. Bakit niya ginawa iyon? Napalakas ang tinig ng binata nang magtanong. Nakita nito ang pagdaramdam sa mukha ng dalaga sa kabila ng matagal ng pangyayaring iyon. Because we were for and again, sabi ni Nikki, dahil hindi gusto ng anak ni Mrs. Laureano na may makaagaw ng pansin dito sa birthday party nito. But that's stupid. Nagkibit siya ng mga balikat. Yun din ang inisip ko. Sabi ko na nga sa sarili ko pag pinakasalan mo ako, makaganti na ako sa kanila dahil ang mga Herrera at Montaño ang nagmamayari ng pinakamalaking lupain sa buong Santo Cristo. But of course, hindi yun ang dahilan kaya gusto kong pakasalan mo ako. Kung noong una kitang makita hindi kita gusto, bumalik na lang siguro agad ako pa uwi. Umuntong hininga ang dalaga. Hindi ko tuloy malaman kung dapat kong ikatuwa na ganito ang mukha ko. But of course, ayoko rin namang maging pangit at baka hindi mo ako magustuhan. He cupped her face tenderly. I'm sure hindi mo ako gusto dahil sa mukha ko, Nika. At maaaring ganun din ako sa'yo. Fondness comes from the heart, hindi sa panlabas na anyo. But it doesn't mean na hindi ko kinatutuwang maganda ka. Thank you, Sheldon. Puno ng sinseridad ang tinig niya. I'm glad I have Nikki and you. Ate, ang Nikki ba na ito ay
hindi na-threaten sa'yo that you might stole her boyfriend? Ngumiti si Nika. Naku hindi. She's also very pretty bagaman lagi niyang sinasabing mas maganda ako kaysa sa kanya. Ang tanging sitbak nga lang ay mahirap ako at mayaman siya. Kaya hindi siya masnab ng mga tao. Alam mo ba kung sino si Nikki? Sandaling huminto ang dalaga na parang naghihintay ng sagot. Ngayong alam naman niyang hindi nito kilala ang kaibigan. Anak siya ni Don Vicente Montaño, iyong dapat sanang mapangasawa ni Tita Erlinda na siyang pinili ni Don Alvaro. Ngumiti si Sheldon roon. I'm looking forward to meeting this friend of yours. I like her already. At ganun din si Mrs. Laureño na ito. Of course, with a different purpose. Ano ang ibig mong sabihin? Wala naman. Curious lang ako. Pag-iwas ng binata na manghahalikang muli ang dalaga, ang isang marahang katokang narinig nila kasabay ng pagbukas ng pinto.